isa pa tong magandang balita. Isang malaking tagumpay para naman sa wikang Pilipino dahil 11 salita. Wow, 11 mula sa ating sariling wika ang opisyal ng kasama sa Oxford English Dictionary o ang OED. Oo nga, alam mo parang that came out about 2 or 3 weeks ago. Hindi natin napag-usapan. Sige nga, talakayin mo nga. Kaya ito nga ang balita. Sa kanilang March 2025 update, binigyan din po ng OED na mahalagang isama po ang mga salitang madalas gamitin sa iba't ibang mga lengguwahe. Aba, they're staying in tune with the times. Diba parang ang yung bundok natin sa English, diba? Boondocks. Boondocks, B-O-O, yes, diba? yes, B-O-O. yes, Boondocks. Bundok yun sa amin eh. Oh. So lalo na po yung mga walang eksaktong katumbas sa Ingles. Marami yan. Narito po ang 11 bagong Filipino words na officially sinama na po sa Oxford English Dictionary. Number 1! CR. Talaga? Ang pinaikling comfort room. Oh, Diba? linagay na yun sa dictionary, CR. Where's your CR? Where's your CR? Ayan, alam na nila kung pag sinabing, where's your CR? What are you talking about? Comfort Pagpunta mo sa room. Oxford, di ba? Do you have CR? What's CR? Comfort room pala yan. Ano pa? Number 2, gigil. Oh. Gigil. Gigil. Gigil na gigil, di ba? Gigil. Gigil na ako. Ito yung matinding emosyon na maaring dulot ng tuwa, inis o pagkagigil sa sobrang cute ng isang bagay o tao. Ayan. Alam mo, dapat hindi natin sinalin sa gusto kong makita ano yung definition in English nila ng gigil. Oh. Diba? Sige, tuloy mo lang yan. Babalikan ko yan. The third word is kababayan. Oh, ba sinama na si kababayan? Wala, hindi si kabayan, si kababayan. Ito po ang tawag sa mga kapwang Pilipino o sa taong mula sa parehong bayan. Alam mo, ako when I'm abroad and I see a kababayan, alam mo naman kaagad kay Pilipino eh. Gagigigit ka, kababayan! Tapos lilingon, kababayan! Kulang na lang mag-appear pa kayo eh, di ba? O, ito si Gigil ah. Oh, ano si Gigil? Ready? Oh, ano? Feeling so intense that it gives us the irresistible urge to tightly clench our hands. Ang cute-cute niya. Grit our teeth. Cute-cute niya. And pinch or squeeze whomever or whatever it is we find so adorable. Ang cute mo. Pwede mag-gigil sa galit, Oo, alam ko, di ba? Pwedeng gigil sa galit eh. Gigil sa cute overload. Yan. Oh, ang fourth word natin, paspasan natin to, load. Oh. Ba, load. Pahingin ng load, pasa load. Yan po, yan po yung pag prepaid. Oxford English Kaya nga, load, di ba? talaga. Load. Oh, prepaid na credit na ginagamit para sa mga mobile phones. Ang fifth word ay ito. Lumpia. Ang Syempre. paborito nating spring roll. Ayan. Ang number 6, Pinoy. Dinagdag na rin po sa OED sa Oxford Dictionary bilang pang-uri. Adjective. Pinoy, oo. No, tama, adjective. Salakot, isang tradisyonal na sombrero sa Pilipinas. Oh, sando. Talaga, sando. Naku, dahil summer, yan ang sinusuot ng karamihan. Sando. Sando, sa Otniponga. Terror. Talaga terror. Terror? Di ba Tagalog English, ba ano? yan? Oo. Ginagamit natin ito para ilarawan ng mga guro, mga teacher nating terror. Nanay ko yan. At iba pang otoridad na mahigpit, masungit, at sobrang stricto. Oh, number 10, Thomacite. Ba? Tumutukoy ito sa mga Amerikanong guro na dumating po sa Pilipinas noong 1901 para magturo po ng wikang Ingles at bumuo po ng pampublikong sistema ng edukasyon. Ayan, number 11, lahat ng sa'yo. Pilipino meron ito except Pat Pidasa. me. Videoke. Paboritong libangan ng mga Pilipino. Hindi ka Pilipino kung wala kang videoke. Oy, Pinoy na Pinoy ako. Okay. Pero may lumpia ako. So, yan po ang 11 words po na sinalin na po sa Oxford English Dictionary. Ipinakita nito ang yaman ng ating kultura at kung paano tayo nakaka-impluwensya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Alam mo kulang nila? Sayang. Sayang. Wala siyang direct English translation, di ba? Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.